Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Master Sergeant Lawrence Mark Galang Yabut mula sa PNP Aviation Security Group. Ngayong araw na Martes, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Luis Suzanne Alba Lopez, Luminous Woman 2023 at Mrs. Asia Pacific All Nations 2022. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga, Sir Mark. Magandang umaga ating mga ka-PNN at ang bagong Pilipinas. Ayan, huwag po nating kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balita na dapat niyong abangan. 18 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo, kumpiskado sa Maguindanao del Norte. Public teacher, arestado sa kasong online sexual abuse and exploitation of children. At miyembro ng ugmo, nagbalik loob sa pamahalaan sa Eastern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa isang matagumpay na operasyon ng mga otoridad sa rehiyon ng Cordillera, nakumpiskay sinagawang checkpoint ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng marijuana mula sa isang sasakyan na minamaneho ng sospek at kasama nito. Patuloy naman ang pambansang pulisya sa pagsugpo sa ilegal na droga upang pigilan ang paglaganap nito sa bansa. Ang balita mula kay Patrolman Sumkat. Nakumpiska ang hinihinalang dried marijuana leaves in stocks na tinatayang 6,120,000 pesos halaga sa 2 individual sa isinagawang checkpoint ng mga operatiba na pinangunahan ng Lubwagan MPS, katuwang ang 2nd Kalinga PMFC, mga iba't ibang hanay ng Procar at Pideya Kalinga. Sa Lubwagan Kalinga, nito lamang ika-21 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Batay sa ulat, nagsagawa ng checkpoint ang mga operatiba at habang ginagawa ang ocular inspection, napansin ng isang operatiba ang isang pinaghihinalaang marijuana bricks sa isang passenger window na nagresulta ng pagkakaaresto ng driver at sakay nito. Pagkatapos ng karagdagang verifikasyon, napatunayan na ang laman ng sasakyan ay 50 bricks ng dried marijuana leaves in stocks na nakabalot sa transparent plastic na may tinatayang timbang na mahigit kumulang 50,000 grams na may standard drug price na 6 million pesos halaga. Isang tabular form ng dried marijuana leaves in stocks na may tinatayang timbang na 1,000 grams na nagkakahalaga naman ng 120,000 pesos standard drug price at mga iba pang non-drug evidence. Isinagawa naman ang pag-imbentaryo ng mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar at sa harap ng mga suspek at sa presensya ng kinatawan ng DOJ, media at barangay kagawad ng nasabing lugar. Patapos basahan ng kanilang mga karapatan sa salitang kanilang naiintindihan, dinala ang mga suspek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Ito ay patunay na ang pambansang pulisya katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan
ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra iligal na droga. Dahil dito, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Cannon Road, Baguio City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Sumkad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Hindi na nakapalagpa ang isang babae sa Naga City matapos itong mahuli sa isinasagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 dahil sa pagbebenta online ng mga rehistradong SIM card. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Sa kulungan ngayon ang bagsak ng babaeng ito dahil sa pagbebenta online ng mga rehistradong SIM card. Ang operasyon na ito ay resulta ng pakikipagkoordinasyon ng Regional Anti-Cybercrime Unit 5 sa National Telecommunication Commission dahil sa talamak na bentahan ng mga rehistradong SIM card ng isang online seller sa Facebook. Dito na nakipagtransak ang ating mga kapulisan sa suspect na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa ikinasang entrapment operation sa Naga City. Kinilala ito bilang si alias Roda, 29 anyos at residente sa lugar kung saan ito inaresto. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Police Station 5 Naga City Police Office at nasasangkot sa kasong subsequent sale of registered SIM card na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Kung kayo ay makakatanggap ng ganitong alok, mangyaring i-report ito sa NTC o sa alinmang tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, watching over you on cyberspace, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam mula sa isang high-value individual sa matagumpay na buy-bust operation ng PNP sa Taguig City. Ang detalye mula kay Patrolwoman Reyna Joyce Dalire. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng isang high-value individual sa Taguig City dakong alas 7 ng gabi nakaraang Sabado lamang at nagresulta sa pagkasabat ng halos 4 na milyong halaga ng iligal na droga. Kinilala ang suspect na si alias Joshua, 31 anyos. Nagkasanang nasabing operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Taguig City Police Station matapos magsagawa ng surveillance ang mga operatiba laban sa target. Nang maaresto, nakuha sa kanya ang isang malaking pakete ng umano'y iligal na droga at may kabuuang bigat na higit kalahating kilo. Nakumpiska din ang mga perang ginamit kagaya ng buy-bust money at mga budol money. Inaalam pa sa investigasyon kung saan inaangkat at ibinabagsak ng sospek ang ganong kalaking halaga ng iligal na droga. May panawagan naman ng pamunuan ng Taguig City Police Station sa mga patuloy pa rin gumagamit at nagtutulak ng iligal na droga. Sa lahat po ng nakikinig, lalong-lalo na sa mga gumagamit pa din hanggang sa ngayon, paulit-ulit ko pong paalala, tigilan na po natin yan. Kung ang ating dahilan po palagi ay ang kahirapan, marami pong ibang dahilan o maraming ibang paraan upang tayo po ay kumita sa marangal na paraan instead na magtulak ng droga at ma-involve dito. Paglabag sa kasong RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang isinampang kaso laban sa sospek na ngayon nakakulong sa custodial facility ng nasabing istasyon. Mula dito sa Taguig City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Arestado ang isang public school teacher sa bayan ng Tarlac dahil sa pang-aabuso nito sa isang estudyanteng menor de edad sa pamamagitan ng pagkuha at pag-upload ng mga masiselang larawan at video online. Nakatutok dyan si Patrolwoman Sana Rose Luna. Ang isang public teacher na suspect sa mga malalaswang aktibidad ng pang-aabuso na mahigit sa 100 menor de edad sa bayan ng Tarlac nitong nagdaang Biyernes. Ang impormasyon sa nasabing krimen ay galing sa National Center for Missing and Exploited Children o NCMEC, kung saan inireport dito na ang nasabing guro ay talamak na nangaabuso ng mga menor de edad na estudyante sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan at videos at ina-upload ito online. Naganap ang pang-aabuso sa mga estudyante na ginagamit at inahalay mismo ng guro sa loob mismo ng kanyang classroom.
Sa pamumuno ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, at pangunguna ni Police Colonel Lucrecio Rodriguez Jr., hepe ng Anti-Trafficking in Persons Division, ay nagsagawa ng investigasyon sa naturang impormasyon at nagresulta sa pagka-rescue ng 2 menor de edad na mga lalaking biktima mula sa magkaibang eskwelahan, habang naaresto ang nasabing suspect sa bisa ng Warrant to Search, Seize, and Examine Computer Data o WSSECD nitong nagdaang Huwebes sa mismong tirahan nito dahil sa paglabag sa batas ng Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC. Nasa kustudiya ngayon ng PNP WCPC ang naturang suspect para sa karagdagang investigasyon habang patuloy ang paghahanap sa mga iba pang biktima para ma-rescue. Bilang tugon sa panawagan ng ating Pangulo sa Bagong Pilipinas, hindi titigil at mas lalong paiigtingin ng PNP WCPC ang mga ganitong aktibidad para labanan ang karahasan, lalo na ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan, at para masiguro din ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa ating bansa. Huwag mag-atubiling magsumbong sa tanggapan ng WCPC kaugnay ng ganitong aktibidad gaya ng online sexual abuse and exploitation of children na may kaparusahang habang buhay na pagkakabilanggo. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong aling pulis, Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Isang notorious na magnanakaw sa Bicol ang timbog sa isinagawang hot pursuit operation ng PNP sa Daraga, Albay. Alamin ang detalye mula kay Patrolwoman Geraldel Loterte. Ang sospek na nanloob sa 3 magkakaibang bahay sa Barangay Binitayan, Daraga, Albay nang tuluyan siyang arestuhin ng mga operatiba ng Pulis Daraga. Base sa resulta ng investigasyon, madaling araw nang pinasok ng sospek ang mga naturang bahay at tinangay ang mga cellphone, pera, bag, sapatos, relo at iba pang kagamitan ng mga biktima na may kabuuang halaga ng mahigit kumulang 75,000 pesos. Matapos matanggap ang report, sa patnubay ni Police Lieutenant Colonel Edgar E. Azotea, OIC, mabilis na kapagsagawa ng masusing investigasyon ang ating kapulisan na nagresulta ng positibong pagkakatukoy ng sospek base na rin sa mga nakalap na CCTV footage. Agad na bumuo ng tracker team si Police Lieutenant Colonel Astea at ikinasa ang hot pursuit operation na nagresulta ng matagumpay na pagkakaaresto ng sospek sa mismong tirahan nito sa Zone 6, Barangay Bitano, Legazpi City. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang ilan sa mga ninakaw niyang kagamitan na positibong kinalala ng mga biktima. Ang sospek na kinilalang si Ales Choi, 30 taong gulang, ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Daraga PNP at nahaharap ngayon sa magkahiwalay na kasong theft at patong-patong na kasong robbery. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldel Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loterte. Huli ang isang babaeng most wanted person sa kasong qualified theft matapos ahinan ng warrant of arrest sa Aborlan, Palawan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Ana Rose Guadagna. Arestado ng mga tauhan ng Aborlan Municipal Police Station ang isang babaeng most wanted person sa kasong qualified theft sa Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan, nito lamang ika-22 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilalang si alias Yan, 30 anyos, babae, may common law husband, kasambahay at residente ng Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan. Inaresto ang suspect sa isinagawang joint operation ng mga tauhan ng Aborlan Municipal Police Station kasama ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit Palawan PPO at Quezon MSBC Nara Emlet para sa kasong qualified theft na may 120,000 pesos na piyansa na inirekomenda sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Paz Soledad Rodriguez Cayetano, Presiding Judge, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Branch 49, Puerto Princesa City, noong Marso 12 taong kasalukuyan. Ang inaresto ay inilagay sa ilalim ng kustudiya ng Aborlan Municipal Police Station
at ihaharap sa nag-issue na hukuman para sa tamang disposisyon. Ang pagkakahuli sa suspect ay isang patunay lamang na ang kapulisan ay ginagampanan ang kanilang tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa sa pamamagitan ng paglutas at pagsugpo sa mga ugat ng nangyayaring kaguluhan at krimen. Mula dito sa home of the Police Echo Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ana Rose Guadagna, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nakasan na ang isang miyembro ng underground mass organization ang pagkanya pakikipag-ugnayan sa rebeldeng grupo at kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa Eastern Samar. Ang kanyang pagsuko ay patunoy na mga epektibong programa ng pamahalaan at pambansang pulisya upang hikayatin ang mga makakaliwang grupo na magbalik loob sa lipunan. Ang report mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Nang winakasan ang pakikibaka at nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng underground mass organization sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang matagumpay na pagbabalik loob ay resulta ng patuloy na panawagan at pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 81st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, Arteche Municipal Police Station, Eastern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit, Northern Samar Police Provincial Office Provincial Intelligence Unit at Lapinig Municipal Police Station. Nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 81st Maneuver Company RMFB 8 para sa dokumentasyon at facilitation bago sumailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Mas pinaigting ng Iloilo City Police Office ang seguridad sa Iloilo City para sa nalalapit ng filing of certificates ng candidacy para sa 2025 election. Narito ang report mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Pinaigting ng Iloilo City Police Office sa ilalim ng pamumuno ni City Director Police Colonel Kim Ligada, nito lamang ika-23 ng Setyembre taong kasalukuyan ang seguridad kaugnay sa nalalapit na filing ng Certificates of Candidacy para sa 2025 midterm elections simula October 1, 2024. Ayon kay ICPO Director Police Colonel Ligada, ipinatutupad ang mga hakbang upang maiwasan ang anumang insidente na may kinalaman sa eleksyon at masigurong magiging maayos at ligtas ang proseso ng paghahain ng COC ng mga kandidato. Magdi-deploy ang ICPO ng karagdagang personnel sa mga matataong lugar. Patuloy rin na makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at Commission on Elections, pati na rin sa iba pang mga stakeholders. Sinabi pa ng ama ng Iloilo City Police Office na buong puso silang nakatuon sa pagprotekta ng integridad ng proseso ng eleksyon. Sa pamamagitan ng pinaigting na seguridad at aktibong kooperasyon ng komunidad, layunin nilang maiwasan ang anumang uri ng karahasan o pananakot sa syudad. Tiniyak din ni Police Colonel Ligada na ang Philippine National Police ay magiging neutral sa usaping pampolitika na nagpapakita ng kanilang walang kinikilingang posisyon tungo sa mas maunlad at patas sa lahat na bagong Pilipinas. Mula rito, sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao.
Nasabat naman ng mga otoridad ang kahon-kahon ng umano'y smuggled cigarettes na lulang 2 sasakyan na natagpuan sa Parang Maguindanao del Norte. Ang mga puslit na sigarilyo ay nagkakahalaga ng mahigit 18 milyong piso at nasa kustodiya na ngayon ng Maguindanao del Norte PNP. Ang detalye mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Nasa samang tinatayang 18,130,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes sa isinagawang operasyon ng Maguindanao del Norte PNP sa Sitio Hulbot, Barangay Sarmiento, Parang Maguindanao del Norte, nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Erwin G. Tabora, hepe ng Parang MPS, bandang alas 10:50 ng umaga, nang makatanggap ng impormasyon ng naturang istasyon tungkol umano sa 2 sasakyan lula ng mga hinihinalang mga smuggled na sigarilyo, na agad namang tumugon ang mga otoridad ng Parang MPS, katuwang 32nd Marine Battalion Landing 2, 1st Brigade, Provincial Investigation Unit, Maguindanao del Norte, 3rd Maneuver Platoon, Regional Investigation Unit 15, NICA 17, PDEA, RI-80, Regional Drug Enforcement Unit, CTU, at Army B-14A na nagresulta sa pagkakakumpiska ng kahongkong puslit na sigarilyo. Nakuha mula sa naturang operasyon ang 490 boxes ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalagang 18,130,000 pesos. Ang mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo ay nasa pangalaga ng Marine Battalion Landing 2, 1st Brigade bago i-turn over sa kustodiya ng Parang MPS para sa tamang disposisyon. Patuloy ang malalim na investigasyon ng Maguindanao del Norte PNP para mahuli at mapanagot ang nasa likod ng puslit na sigarilyo. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Kalaboso ang Municipal Most Wanted Person Municipal Level sa kasong murder sa isinagawang operasyon ng pinagsamang operatiba sa Lake Cebu, South Cotabato. Ang ulat mula kay Patrolwoman Rezalie Umalay. Most wanted person, arestado sa isinagawang operasyon sa Purok Sitio, Lamsual, Barangay Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato, nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang akusado na si Elias Bineng, 52 anyos, may asawa at residente ng Sitio Lambada, Barangay Lamfugon, Lake Cebu, South Cotabato. Ayon sa ulat, bandang alas 11:30 ng umaga nang maaresto ang akusado ng pinagsanib na operatiba ng Lake Cebu Municipal Police Station. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Ang ating kapulisan ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban sa mga iba't ibang krimen sa bansa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rezalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Sa nalalapit na pagtatanghal ng Singing Cups of the Philippines 2024 sa darating na Biyernes, ating kilalanin na ang pambato ng Police Regional Office 13 na pasok sa top 10 finalists ng Singing Cups Philippines 2024. Kilalanin ang isa sa top 10 finalists ng The Singing Cups Philippines 2024 na si Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto na siyang magiging pambato ng Police Regional Office 13 sa nalalapit na Grand Finals ng nasabing kompetisyon na gaganapin sa Music Museum, San Juan City. Mayong buntag, ako si Police Staff Sergeant Irish Joy A. Laureto from Regional Mobile Force Battalion 13, Police Regional Office 13. I am designated as a Strategy Review PNCO and at the same time band vocalist of the RMFB 13 band. I am excited po na i-represent ang PRO 13 sa national stage and of course grateful and blessed sa support na natanggap ko sa mga tao. Nung na-publish na po ang top 10 for the national level, nag-start na po ako mag-search ng magandang song, nag-ask ng suggestion from my Kabadbaran idol friends and I choose 5 songs. Nakakapili ko ng 5 songs down into 1 and then practice, vocalization and then nagja-jogging din, pampahangin, tapos rest din para condition pagdating sa finals. Sa lahat po ng sumuporta sa akin since day 1, maraming salamat po sa inyong lahat, sa family ko, sa mga kapatid ko,
cousins na ginawang tambayan ang comment section para supportahan ako. Same din sa mga kasamaan ko sa RMFB 13 na ginawa din tambayan ang comment section. At sa walang sawang pag-share sa mga taga-PCR section ng RMFB. Tahan po natin ang mga programa ng PNP at ito pong Singing Cup because it's a fundraising activity na ang proceed po ay mapupunta sa mga fellow police officer po natin na may malubhang karamdaman, and malaking tulong po ito sa kanila. And then I would like to take this opportunity to say thank you to the Officers Ladies Club for making this kind of activity, and you can see na may malasakit talaga sila sa mga kasamahan natin, and they have big heart to help. Kayo talaga ang tunay na grand champion. Maraming salamat po, and God bless you more. Dumadaan ng araw, di mo na malayang naubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Tunay na kahanga-hanga ang ating mga lingkod bayan na sabay na nagagawa ang makapagbigay ng serbisyo, inspirasyon at saya sa ating mga mamamayan. Muli, atin silang suportahan sa nalalapit na Grand Finals. Proud to be Caraga Police! Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga nakalap na balita ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, hindi natin palalampasin ang pagkakataon ito ay na-congratulate ang top 10 finalists ng Singing Cups of the Philippines 2024 na kinabibilangan nina Patrolwoman Pilot John Curaming mula sa Region 5, Patrolman Nelito James Munoz mula sa Region 9, Patrolwoman Stephanie Gadingan mula sa Region 7, Patrolwoman Kirshen Uy mula sa Region 10, Police Corporal Michael Makilan mula sa Region 8. Police Staff Sergeant Irish Joy Laureto mula sa Region 13, Patrolman Regner Trobillas mula sa Region 11, Police Staff Sergeant Jonabel Arsenal mula sa Region 6, Police Corporal Laika Princess de la Cruz mula sa Region 4A at Patrolwoman Josel Sacmar mula sa NCRPO. Congratulations po sa ating mga napaka-talented na mga singing cops. Ayan, magaganap naman ang pinakahihintay na Grand Finals kung saan magtatanghal ang top 10 finalists na gaganapin sa September 27, 2024 sa Music Museum sa San Juan, Metro Manila. Ayan, markahan ninyo ang inyong mga kalendaryo. Ulitin ko, sa September 27 na po yan sa Music Museum San Juan, Metro Manila. At syempre, ang itatanghal na Grand Champion ay tatanggap ng tumataginting na 100,000 pesos. Habang ang first runner-up naman ay tatanggap ng 75,000 pesos at ang second runner-up naman ay mag-uuwi ng 50,000 pesos. Talagang kaabang-abang nga yan, partner. Manatili po tayong nakatutok sa Facebook page ng PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network para sa iba pang updates ng The Singing Cups of the Philippines 2024. Gusto ko din i-grab ang opportunity na ito na batiin ang aming butihing direktor na si Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano, sir, at lahat ng PNP ABS Group personnel, especially sa PIO. At syempre nais ko din pasalamatan ang lahat ng nanonood ng Police News Network at lahat ng programa sa pambansang pulisya. Maraming salamat din po sa aking partner, si Ma'am Luis Zain Alba. Baka meron din po kayong gustong pasalamatan o batiin. Nais ko lamang pong pasalamatan at batiin ang lahat ng ating manonood. Maraming pong salamat sa Police News Network at sa PKG Tagapag-Ugnay sa walang sawang pag-imbita sa akin sa ating programa. Nais ko rin pong batiin si Police Major Noel Valdez, Assistant Chief ng Historical and Cultural Affairs Division ng PKG, at si Police Executive Master Sergeant Jonathan De Leon ng happy birthday.
More birthdays to come po, and God bless. At sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page, Philippine National Police, at ang Facebook pages ng PKG Tagapag-Ugnay, Police News Network, pati na rin ang Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishments ng pambansang pulisya. Pinasasalamatan at binabati ko din po si Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, Police Brigadier General Roderick Augustus Alba, Acting Director ng Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Restituto Arcangel, Police Colonel Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng 232 strong members of the Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP General Romel Francisco D. Marbil at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Master Sergeant Lawrence Mark Galang Yabut. At Luis Suzanne Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.